Lunes na. Ito na ang araw ng State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. At ito po ay magsisimula mamayang alas 4 ng hapon. Babanggitin kaya ang postponement ng barangay at SK election? Abangan. Hello, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog, mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at SK election. Pero bago ang lahat, mga kapobre, unahin natin itong pinakamahalagang magaganap mamaya, ang State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. At kasabay na rin ito sa ating update sa barangay at SK election, dahil maugong ang sabi-sabi or haka-haka na babanggitin ng Pangulong Bongbong Marcos ang postponement ng barangay at SK election. So yan ang isa nating aabangan mamaya, mga kapobre. Pero ito po, ang suna ng Pangulong Bongbong Marcos ay ngayong araw na. At yan po ay mamayang alas 4 ng hapon. Take note ha, mga kapobre, mag-umpisa ang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos or suna mamayang alas 4 ng hapon. At yan po ang ikalima niyang suna. At ayon sa Malacanang, magiging simple at dignified ang programa. At inaasahang tatalakayin ng Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang isyu ng bansa, kabilang ang mga flood control projects. Yan, hinihintay yan ng ating sambayanang Pilipino. Yang flood control projects, sana ay masolusyonan na yan. Sana managot na ang dapat managot. So isa yan sa tatalakayin ng Pangulong Bongbong Marcos mamaya. At isa pa ang ekonomiya, presyo ng mga pangunahing bilihin, paglikha ng trabaho at iba pang prioridad ng administrasyon. So yan po hindi po kasama sa babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hindi po nakalagay sa tatalakayin ng Pangulong Marcos. Pero umaasa pa rin ang mga gusto talagang mapospon, yung ayaw matalo, yung takot matalo sa eleksyon, kaya gusto nilang i-postpone. Yan po, hindi po kasama sa tatalakayin. Pero malay natin, sambitin ng Pangulong Marcos mamaya yan, postponement ng barangay at SK election. So, kaabang-abang yan. Di naman natin sasabing hindi talaga babanggitin, dahil hindi pa naman nag-umpisa ang suna. So mamayang hapon yan, mga kapobre, tutukan natin ang panglimang suna ng Pangulong Bongbong Marcos. At ang ating hinihintay na babanggitin ang postponement ng barangay at SK election. Pero sabi naman ng isang congressman at ngayon ay gobernador ng Capiz na si Gobernador Ferdinand Castro, na pagkatapos daw ng suna ng Pangulong Bongbong Marcos ay mag-umpisa ang joint session ng Senado at Kongreso. At tinitiyak ng gobernador na mayroon daw maghain ng resolusyon para pagtibayin ang panukalang batas na i-postpone ang barangay
at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Isa yan sa ating aabangan mga kapobre. Dahil habang hindi pa dumadating ang November 2, 2026, hindi po natin maipagkaila na posible pa po itong magbago. Kaya tutukan natin to mga kapobre. Dahil bukod sa marami po ang gusto talagang matuloy na itong barangay at Sangguniang Kabataang Eleksyon, mayroon ding marami-rami na gusto ding i-postpone muli ang barangay at SK eleksyon. Isa na dito si Senadora Amy Marcos. Gusto talaga niyang i-postpone at siya nga ang kauna-unahang naghain ng panukalang batas para ipagpaliban ang barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. So mga kapobre, mamaya suna ng Pangulo alas 4 ng hapon magsimula. Tutukan natin, abangan natin kung ano ang magiging kahihinatnan at kung ano ang mga babanggitin sa kaniyang suna. This is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Bye-bye and God bless us all.